Game. Alright, praise the Lord mga kapatid, hallelujah. Ating purihin ang Panginoon sa umagang ito, sapagkat ang Diyos mga kapatid ay tunay na mabuti sa ating mga buhay mga kapatid, sa kalakasan na patuloy na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. So good morning mga kapatid and have a blessed Sunday sa ating lahat sa mga oras na ito, sa lahat ng mga nanunood. Praise the Lord. So kay Sister Josephina Kiambao, good morning. Sister Joan Pinida Castaneda, mga kapatid, good morning. Kay Sister Elaine, Sister Nicole, yan, kay Brother Odie, kay Sister Raquel, yan, mga kapatid, good morning po sa ating lahat, hallelujah. At kila Sister Marcela Hangshitang, sa Hangshitang family, kila Brother Rico, mga kapatid, good morning sa ating lahat. Praise the Lord. Salamat mga kapatid sa mga oras na ito na tayo ay narito upang makinig ng salita ng ating Panginoon. No, bagamat tayo hindi magkakasama mga kapatid, tayo ay connected sa ating Panginoon. Tayo ay magkakasama pa rin sa ating mga pananampalataya na itataas mga kapatid ang pangalan ng ating Panginoon sa mga oras na ito. Hallelujah, praise the Lord. So, sa ating pagpapatuloy mga kapatid, i-ready natin yung ating Biblia, no, sa mga oras na ito. No, wag nating kalimutan na ito ay gawain ng ating Panginoon. That's why mga kapatid, kailangan na naroon na ready tayo palagi sa salita ng ating Panginoon. Dapat nandoon na lagi nating bitbit ang ating mga Biblia. So praise the Lord mga kapatid, ating buksan, no, ang ating Biblia sa mga oras na ito mga kapatid. Good morning ulit mga kapatid sa inyo. Hallelujah. Praise God. So, ating buksan mga kapatid ang ating Bible sa aklat ng John, chapter 1, verse 1. Hallelujah. Praise the Lord mga kapatid. Sa John 1:1, ito po yung sabi ng salita ng ating Panginoon. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, mga kapatid. Sabi dito sa Bible, mga kapatid, na ang salita ng Diyos, nang pasimula pa lang, no, ay ang salita na ng ating Panginoon. At ang salita ng Panginoon ay sumasa Diyos. At ang salita ng Diyos, or ang salita mismo niya, ay Diyos, mga kapatid. So, sa ating pagsisimula, mga kapatid, tayo manalangin sa salita ng ating Panginoon. Thank you, Lord God, Panginoon, sa mga oras na ito. Pagpalain mo, O Diyos, Panginoon, ang iyong mga salita. Manguna ka sa aming gawain. Ikaw, Panginoon, ang siyang maitaas. Ikaw ang siyang mapapurihan, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na kami muli ay mag-aaral ng iyong mga salita. Buksan mo yung aming makalangit na kaunawaan upang maintindihan namin, maunawaan namin, Panginoon, ang iyong nais, Panginoon, na gawin namin, Panginoon, at Ikaw, Panginoon, ang siyang makita, Panginoon. Itong mga salita mo naming mapakikinggan, Panginoon, ay patuloy na makita, Panginoon, sa aming mga buhay. Hallelujah, praise the Lord. Ito po yung aming samot dalangin, Panginoon, sa iyong dakila at makapangyarihang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody says amen. Pwede ba nating palakpakan ang ating Panginoon? And praise the Lord. Hallelujah. So, we are, mga kapatid, tayo ay patuloy na pag-aaralan natin yung concept ng Lordship, no? No, so, the last 2 weeks, mga kapatid, na itinuro ng ating pastor kung ano ba yung Lordship ng ating Panginoon. At sabi mga kapatid ng salita ng Panginoon, no, ang sabi ng Bible, na ang salita mismo ng Diyos, or yung salita niya mismo ay Diyos. Na pag sinabi nating Diyos, mga kapatid, or God, ibig sabihin mga kapatid, naruroon na siya yung supreme, or mga kapatid, nandoon na siya yung pinakamataas na being. No, na walang hihigit sa kanya. At ibig sabihin mga kapatid, nanduroon sa salita niya yung kanyang Lordship. Na ibig sabihin mga kapatid, kung ano yung sasabihin ng ating Panginoon, yan yung gagawin natin. No, ano ba yung ibig sabihin? No? Pag naintindihan natin yung salitang Lordship, ang ibig sabihin nito mga kapatid, pag sinabi mong Lord Jesus, from this day you are my Lord. Pag sinabi natin mga kapatid na Lordship, ang ibig sabihin nito mga kapatid, siya yung gumagawa ng final decision. No, sa kanya siya yung kung ano yung sasabihin niya, yan yung gagawin natin. Siya yung master, siya yung big boss. Pag sinabi nating
From this day, Lord God, mga kapatid, na pag sinabi natin ganon, Lord, your will be done sa buhay ko, ano man yung sabihin ng Panginoon na tinutukoy mo, gagawin mo. Without any reservation. Yan yung ibig sabihin pag sinabi nating Lordship. Now, we have to be fully submitted sa kanyang mga salita. No, wala tayong, teka lang Lord, ito, hindi ko muna to susundin, ito, walang ganon mga kapatid. Hindi natin pwedeng piliin kung ano yung susundin natin sa salita ng ating Panginoon. Kasi sinabi natin, Lordship, no, we must follow God. No, pero mga kapatid, sabi nga, hindi tayo pinipilit ng ating Panginoon. No, that's why mga kapatid, ang ating Panginoon, palagi siyang merong pangako pagkatapos ng kanyang mga utos. Diba? At ang mga pangako ng Panginoon, kailanman hindi mapapako. Praise God. Sabi ng Panginoon, mga kapatid, sa Isaiah chapter 55 verse 11, sabi niya dito, so shall my word be that goeth forth out of my mouth, it shall not return unto me void. Sabi ng Panginoon, anuman yung mga salita ko na lumabas sa aking bibig, na aking sinabi, sabi ng Panginoon, hindi yan babalik sa akin na walang nangyari. No, so kung ano man ang ipinangako ng Diyos sa'yo, kapag inutusan ka ng Panginoon, tutustusan ka ng Diyos. Diba? Palaging merong kalakip na pangako ang Panginoon. No, sabi nga mga kapatid, God will never disappoint you kapag once na sumunod ka sa kanyang mga salita. Diba? Sabi niya, but it shall accomplish that which I please. No? Grabe mga kapatid ang sinabi ng Panginoon, it shall prosper in the thing whereunto I sent it. Mga kapatid, hindi ka bibiguin ng ating Panginoon kapag nangako ang Panginoon sa'yo. Praise God mga kapatid. No, so hindi ka i-disappoint ng ating Panginoon. Hallelujah. At alam natin mga kapatid, no, na ang ating Panginoon bilang ating Panginoon at Diyos, hallelujah, napakarami niyang mga commandments and promises na nakasulat sa Bible. Sobrang dami niyan mga kapatid. At kung mababasa natin yung mga salita ng ating Panginoon na nakasulat sa Bible, no? Yung mga sinabi na yan ng Panginoon, wala nang bawian yan. Kung ano man yung binitawan ng Panginoon dito, hindi na yan pwedeng bawiin. No, sinabi na yan ng ating Panginoon. Ibig sabihin, kailangan na nating sundin anuman yung mga bagay na sinabi ng Panginoon sa Biblia. Ganun ka-absolute ang salita ng Diyos. Ganun mga kapatid na dapat, kung ano yung nabasa sa Bible, kung ano yung sinabi ng Panginoon, dapat gawin natin. No, hindi kagaya natin mga kapatid, sabi nga, no, tayo may mga salita tayo na minsan gusto nating bawiin pag nasabi natin. No, kapag nasabi natin, gusto natin parang gusto mo nang kalimutan, no? Yung mga pinangako mo sa isang tao minsan gusto mo nang bawiin kasi nga minsan napakahirap panindigan kung ano yung sinabi mo. No, pero ang ating Panginoon mga kapatid, kung ano ang sinabi niya, paninindigan niya. Kung ano yung sinabi ng Panginoon, kailangan gawin natin. No, kaya nga minsan mga kapatid, no, kapag may nababasa tayo sa Bible, minsan nasasabi natin yung salita na, Lord, sana hindi mo na lang inutos to. Lord, sana hindi mo na lang sinabi to. Sana Panginoon, Pwede bang Panginoon, escape ko na lang tong salita mo na ito, tapos ito na lang yung gagawin ko. No? No, ayaw nating naririnig yung mga bagay na yun. Pero mga kapatid, kung ibibigay ko lahat yon, no, sigurado ako mga kapatid, kulang yung buong maghapon para pag-aralan natin yung mga sinabi ng Panginoon na pilit nating iniilagan. So bibigyan ko kayo ng dalawa mga kapatid. No, so, basahin natin mga kapatid yung una sa John chapter 15, verse 20. John 15:20. Sabi po dito, remember the word that I say unto you. A servant is not greater than his master. If they persecuted me, they will also persecute you. If they keep my word, sabi ng ating Panginoon, they will keep yours also. Ayan, praise the Lord. So yung salitang persecute. Hallelujah. So ito yung una mga kapatid. You will be persecuted. Sinong hindi matatakot mga kapatid doon sa salitang persecution? Sinong tao yung hindi aayaw sa salitang persecution? Ano ba yung ibig sabihin ng persecution?
No, pag sinabi nating persecution, sabi ng Google Dictionary mga kapatid, no, hostility or ill treatment especially because of race or political or religious belief. Nang dahil sa iyong pananampalataya, tinuturing ka nila ng hindi maganda. Nang dahil mga kapatid sa iyong paninindigan sa salita ng ating Panginoon, pinagsasabihan ka nila ng hindi maganda. At ang sabi pa mga kapatid, idinugtong pa niya, persistent annoyance or harassment. Hindi isang beses ka lang pipersecutin. Araw-araw ng buhay mo or palagi kang may dahilan sila para iharas ka because of your faith. Ano? Hindi mo ba hiniling mga kapatid na hindi mo pagdaanan yung persecution? Kahit ako mga kapatid, ayaw kong ma-persecute. No, sabi nga, bakit ano ba yung persecution? Kung i-compare natin mga kapatid sa persecution ng mga Christians noon na dinanas ng mga naunang Christian sa atin. Ano ba yung mga persecutions nila, no? So kung aralin natin 'yon, napakarami mga kapatid, no? So yung iba mga kapatid, sabi nga, piniprito ng buhay, pinapainom ng lason like si John the Beloved mga kapatid bago siya itinapon doon sa Isle of Patmos, mga kapatid. Pinirito muna yan ng buhay, pinainom muna yan ng lason, no? Ano pa, yung iba mga kapatid, sinusunog sa daan dahil sa kanilang pananampalataya. Pinapakain sa leon, pinapanood ng maraming tao. Pinapako ng patiwari katulad ni Peter, mga kapatid, si Stephen. Di ba? Binato siya hanggang mamatay. Grabe yung persecution, kung titignan natin, na dinanas ng mga tao noon. Sino ba namang tao sa panahon natin ngayon ang gustong maranasan yung mga ganitong bagay? Na walang taong gustong pugutan ng ulo ng dahil sa kanyang pananampalataya. Di ba? So, kung titignan natin, Brother Gerald, parang hindi naman na to applicable sa ating panahon ngayon. No, hindi na, meron naman ng kumbaga mga kapatid, yung mga pumoprotekta sa karapatang pantao eh. 'Di ba? So, hindi naman na siguro ako pupugutan ng ulo ng dahil sa pananampalataya ko. Hindi naman na siguro ako babatuhin hanggang mamatay dahil sa pananampalataya ko. No, so kung nakikita natin parang hindi na tayo makaka-relate sa persecution na dinadanas ng mga Christians noon kumpara mo sa panahon natin ngayon. 'Di ba? Pero ito yung problema mga kapatid. Ano ba yung cause? Ano ba yung cause ng persecution? Ano ba yung dahilan bakit kanila pinipersecute? 'Di ba? So kung mababasa natin 'yan sa John chapter 15 verse 19. Ito po yung sabi. If ye were of the world would love his own. But because ye are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hated you. Ano yung cause ng persecution? Mga kapatid, it is an expression mga kapatid of hatred. Galit sila doon sa pinanampalatayanan mo, kaya nila pinapersecute. Kaya kanila sinasabihan ng hindi maganda dahil dun sa pinaniniwalaan mo. No? Bunga ng pagkagalit, yung dahilan ng persecution nila. Ang tanong, galit ba sa atin yung mundo o kakampi na tayo ng mundo? No? Kung hindi mo na dinadanas yung persecution, kabahan ka na. Bakit mga kapatid? No? Meron bang inaaway na kakampi? Di ba mga kapatid? So, sa ating generation ngayon, no, na ginagalawan natin, sa panahon natin, no one wants to be hated. Walang tao sa mundo natin or sa generation natin na gusto galit sa kanya yung mga tao sa paligid niya nang dahil lang sa kanyang pinaniniwalaan. No? Ano yung gusto natin? Gusto natin like nila tayo. 'Di ba? Paano kung nasabi mga kapatid na gusto natin like tayo ng mga tao sa mundo? 'Di ba? Sa Facebook mo, sa Twitter mo, sa IG mo, sa YouTube account mo mga kapatid, binibilang mo kung ilan yung likers mo sa post mo. 'Di ba? Gustong-gusto natin na kapag nag-post tayo ng picture natin, marami yung nagla-like. No? Binibilang mo kung ilan yung nagla-like sa iyo, yung nag-share ng post mo, no, kung ilan na yung retweet mo, kung ilan na yung followers mo sa IG at Twitter mo. No, at kung ilan na yung subscriber mo sa YouTube mo. 'Di ba? So sa generation natin, sa panahon natin, walang tao. Praise God, mga kapatid, na gusto binabash siya or kinagagalitan siya nang dahil sa kanyang pananampalataya or nang dahil sa kanyang paniniwala kasi gusto natin like nila tayo. 'Di ba? So doon tayo masaya kapag once na gusto tayo ng mga tao sa paligid natin. No, ito yung mundo mga kapatid na ginagalawan natin na selfie generation.
'Di ba? Sobrang focus sa sarili. 'Di ba? Sobrang gusto natin mga kapatid na nila-like nila yung mga post natin, or dahil nga doon mga kapatid, ginagaya natin yung ginagawa nila eh. 'Di ba? So, yan yung patunay. Yan yung pinakamalaking patunay na walang tao na gustong hinihit sila. Gusto natin love nila tayo. Gusto natin hina-heart nila tayo. Gusto natin accepted nila tayo. No? Kaya kung naririnig natin yung persecution, wala na yung pugot-pugot ulo na yan nang dahil sa pananampalataya. Wala na yung prito-prito na sa kumukulong mantika nang dahil sa pananampalataya. Pero ito yung problema mga kapatid. Hindi ka naman tatakutin ng kaaway sa kaparehas ng ginawa niya noon. Hindi naman sasabihin na Satanas mga kapatid na kapag ka nag-against ka sa akin, pag nag-stand ka sa pananampalataya mo, pugot ulo ka. 'Di ba? Hindi naman sasabihin ng Satanas na kapag once na humadlang ka sa akin, ipiprito kita ng buhay. Hindi ganun. Hindi ka tatakutin ng ganyan ni Satanas. Hindi niya titirahin yung physical mo para lang hadlangan yung pananampalataya mo. Hindi ka niya ipipersecute sa mga bagay na yan. Ano yung titirahin niya sa'yo? Yung desire mo sa status mo. Yung desire mo for acceptance ng mga tao ng kaaway sa'yo. Bakit? Paano mo nasabi? Paano ko nasabi mga kapatid? 'Di ba kapag nasa school ka, kunwari civilian day, sa mga babae nagpapalda ka ba pag nasa school ka? Pagka gumagala ka, 'di ba nandoon pa rin ba yung modesty sa mga buhay natin? Or takot na takot tayong sabihan ng mga kaibigan natin na ang weird naman nito, kakaiba naman yung pananamit nito, no? Hindi, 'di ba? Ayaw natin yung sinasabihan tayo ng weird ng mga kaibigan natin nang dahil sa pananampalataya natin. Ayaw natin na sabihan nila tayo ng old-fashioned tayo. Ayaw natin mga kapatid na because of our faith, iwanan tayo ng mga kaibigan natin kasi hindi na nila tayo mayaya sa mga inuman nila, sa mga gala nila, mga kapatid. No, na hindi naaayon sa salita ng Panginoon. Kaya mga kapatid, no, because of that, no, yung pinakamalaking devastating effect nun sa ating pananampalataya, naging complacent tayo. Naging compromising tayo, nagkaroon tayo ng namangka tayo sa dalawang ilog. No, kapag Sunday, mga kapatid, pag Linggo, huling-huli tayo. Kapag once na nasa church tayo, kapag nandudun tayo sa gawain ng Panginoon, parang hindi tayo makabasag ng pinggan, no? Sobrang bait natin. Pero kapag once na nasa labas na tayo ng church, no? Balik tayo sa normal na buhay natin. Kasi hindi naman tayo nakikita ni Brother Gerald, hindi naman tayo nakikita ni Pastor. Hindi naman tayo nakikita ng mga leaders natin. No, so therefore mga kapatid, nandoon na nag-compromise tayo sa ating mga pananampalataya. Kasi takot tayo na baka sabihan nila tayo na weird tayo ng dahil sa pananampalataya natin. No, na hindi tayo marunong makisama. No, na kapag nasa work ka, no, dahil minsan doon sa mga work natin, kailangan mayroong mga under the tables eh. 'Di ba? Pero mga kapatid, no, dahil sa pananampalataya mo, no, hindi mo magawa. At dahil doon kinaiinisan ka ng mga katrabaho mo dahil gusto nila mandaya tayo. Gusto nila gawin natin yung hindi tama sa trabaho natin. Pero because of your faith, no, sasabihin sa iyo ng mga tao baka mawala yung trabaho mo dahil sa sobrang tuwid mo. 'Di ba? Dahil hindi ka man lang makagawa ng kahit na konting adjustment doon sa quotation mo. 'Di ba? Mga kapatid, so grabe yung ginagawa natin sa ating pananampalataya. No, wina-water down natin yung theology ng Panginoon, yung standard ng Panginoon, nang dahil sa gusto lang natin na like tayo ng mga tao sa paligid natin. Dahil ayaw natin na kinagagalitan nila tayo. So praise God mga kapatid. No, ito yung warning ng ating Panginoon. No, ito yung warning niya sa Revelations. Doon sa mga tao na complacent or doon sa mga tao na nagko-compromise sa kanyang pananampalataya. Sabi niya, so then because you are lukewarm, hindi ka mainit, hindi ka malamig, or kapag linggo mainit ka, pag weekdays malamig ka, neither cold nor hot. Sabi ng Panginoon, isusuka kita. 'Di ba? Sabi ng Panginoon, kumbaga ang Panginoon ayaw ng malamig na kape. No, gusto ng Panginoon mainit yung kape. 'Di ba? Gusto ng Panginoon mainit tayo sa ating pananampalataya. Ayaw ng Panginoon
na kapag ka weekdays, nakikipagsabayan tayo sa ginagawa ng mga tropa natin. No? Napakarami mga kapatid, no, kahit sa trabaho ko. No? Yayayain ka nilang uminom, yayayain ka nilang pumunta ng bar, no? Sasabihin nila, dapat matuto ka na kasi, di ba, kailangan yan para pampatanggal ng stress. No, pero anong sabi ng Panginoon? Kapag ka once lukewarm ka, kapag ka nagko-compromise ka sa pananampalataya mo, sabi ng Panginoon, isusuka kita. Gusto ba natin yan, mga kapatid, na tayo isuka ng Panginoon nang dahil sa hindi natin pinaninindigan yung ating pananampalataya? Na bakit ba galit na galit ang world sa ating pananampalataya or sa ating paniniwala? Bakit ba ganun na lang kainit yung ulo, mga kapatid, ng kaaway sa ating mga pananampalataya? No? Una, mga kapatid, no, we are connected to Jesus. Connected kasi tayo sa Panginoon. Balik tayo, mga kapatid, sa John chapter 15, verse 18 to 19. Ito yung sabi, if the world hate you, ye know that it hated me before it hated you. Sabi ng Panginoon, kung kinagagalitan ka ng mga taga-sanlibutan, sabi ng Panginoon, alam ninyo na nagalit muna sila sa akin bago siya nagalit sa'yo. No? If ye were of the world, kung taga-mundo ka, sabi ng Panginoon, kung ginagawa mo kung ano yung ginagawa ng mga taga-sanlibutan, sabi ng Panginoon, the world would love his own. Yan. Pag iniibig ka ng mga tao sa paligid mo, hindi nila pinipersecute yung pananampalataya mo, sabi dito, ibig sabihin, mahal ka niya. Nakakatakot, mga kapatid, no? Kasi ang sabi ng Panginoon, kagagalitan ka nila ng dahil sa pananampalataya mo. No? But because ye are not of the world, sabi ng Panginoon, dahil hindi ka taga-mundo. Ang tanong, hindi ba talaga, mga kapatid, hindi ba talaga tayo nakikisama or konti-konti lang naman, maliit lang naman, i-water down ko lang naman ng konti yung aking standard, hindi naman mahahalata na nakisama ko, konti lang. No, pero sabi ng Panginoon, dahil hindi ka taga-mundo, dahil pinili kita, sabi ng Panginoon, therefore the world hated you. Galit yung mundo sa mga bagay na ginagawa mo, no? Kasi nga, dahil sa pananampalataya mo, dahil kay Jesus. No? So, parang ganito lang yan, mga kapatid. No? Kapag may kaibigan ka na may kagalit, di ba galit ka rin doon? Di ba kapag kayong kaibigan mo, minamaltrato nung ibang tao, di ba galit ka rin doon sa mga nang mamaltrato? Ganon din sa Panginoon, kapag dahil galit sila kay Jesus, dahil galit sila sa katotohanan ni Jesus, galit din sila sa friend ni Jesus. Dahil connected tayo kay Jesus, kaya galit na galit sila sa'yo. Ngayon, kung hindi ka nakakaranas ng pagkagalit ng mundo, baka naman kaibigan ka kasi ng mga taga-mundo. Baka naman nga kasi, mga kapatid, no, kung titingnan mo na lang yung Facebook account mo, baka mas marami pa yung pinopost mo na mga memes kumpara sa sinasabi ng Panginoon. Di ba, napaghahalataan tayo, mga kapatid, na sobra tayo na naka-attach sa mundong ito. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi kayo taga dito, mga transient lang kayo. You should be the light of the world. Kayo dapat yung nagre-represent sa akin dito sa mundo. No, so mga kapatid, hindi dapat natin iniibig kung ano yung mga ginagawa ng mga taga-sanlibutan. Praise the Lord. So, sabi ng first John, mga kapatid, no? Sabi ng Panginoon, ay ng John chapter 15 verse 19, mga kapatid, sabi niya diyan, dahil pinili ko kayo. Kaya dapat, mga kapatid, panindigan natin yung ating pananampalataya. Huwag na tayong maglaro sa dalawang ilog. Sabi nga, mga kapatid, walang tao na pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Hindi pwede yon ng sabay. Hindi pwede yon. No? Hindi ka pwedeng mamangka ng sabay. Iisa lang tayo, hindi tayo ninja para magkagibunshin, mga kapatid. No? Walang ganon, mga kapatid. No? So sabi niya, kung taga-mundo tayo, mga kapatid, hindi siya galit sa'yo. Pero dahil sa akin ka, mararanasan mo yung persecution. Hindi ka na dapat nagugulat kapag pinersecute ka nila ng dahil sa pananampalataya mo. Kasi given yan. Given yan na ipapersecute ka nila, na haharas ka nila, no, dahil sa pananampalataya mo. No, nang dahil sa pananampalataya mo, iilagan ka ng mga tao. Ayan. So, sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 9, mga kapatid, sabi niya, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation,
God's special possession, sabi niya dito, pagmamay-ari ka ng Panginoon, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Ang tanong mga kapatid, are we declaring the praise of Him na tumawag sa atin? We are the chosen people, mga kapatid ng ating Panginoon. Tayo yung pinili ng Panginoon. Tayo ay pagmamay-ari ng Panginoon. Ang tanong, dinideclare ba talaga natin ang ating Panginoon sa buhay natin? No? Bibigyan ko kayo ng technique para i-stop yung persecution. Stop sharing your faith. Ayaw mong ma-persecute, ayaw mong maharas ng dahil sa pananampalataya mo. Then mga kapatid, ihinto mo yung pagtuturo ng salita ng Panginoon. Ngayon, no, kung gusto mo ng kaligtasan talaga, kailangan mong mangaral, kailangan mong maipakita yung salita ng Panginoon. Then because of that, the world will hate you. No? Ano yung pangalawang reason bakit ba sila galit na galit sa atin? Pangalawa mga kapatid is because of their iniquity. Dahil sa kanilang kasalanan. No, dahil doon mga kapatid sa mga bagay na ginagawa nila na ayaw mong gawin. Kaya sila galit sa'yo. Sabi nila sa'yo, hindi man lang marunong makisama tong taong to. No, minsan-minsan lang naman tong ganitong gala-gala natin eh. Konting inom-inom lang naman, Brad. Konting chicks lang doon, no? Mga kapatid, no? Huwag ganon, mga kapatid. No, so, sabi ng John chapter 15 verse 22 to 25, sabi niya dito, if I had not spoken to them, they would not have been guilty of sin. So sabi ng Panginoon, kung hindi ako nagsalita sa kanila, hindi sana na-reveal yung mga kasalanan nila. Hindi sana sila naging guilty doon sa mga kasalanan nila. Ibig sabihin, hindi sana na-reveal or naipakita yung mga kasalanan nila kung hindi ako nagsalita sa kanila. Ganun din mga kapatid, kung hindi ka magtuturo sa kanila, hindi marireveal yung mga kasalanan nila or yung mga iniquity nila. No? But now, sabi ni Jesus, they have no excuse for their sin. Whoever hates me, hates my fathers also. If I had not done among them the works that no one else did, sabi dito, they would not be guilty of sin. No, so mga kapatid, tayo ba? Namumuhay ba tayo ng godly life? Namumuhay ba tayo mga kapatid na nakikita, yung kahit hindi ka magsalita, yung kahit na hindi ka magturo, nakikita nila sa'yo yung word of God? No, that because of your action, dahil doon sa nakikita nila sa buhay mo, nare-reveal. Katulad ni Jesus, mga kapatid, no, na dahil sa mga bagay na ginawa niya, na-reveal yung pagiging guilty nila sa kasalanan. Tayo ba, mga kapatid, yung actions ba natin, nare-reveal yung mga maling bagay na ginagawa ng mga tao sa paligid natin? No, na kahit na hindi tayo magturo, kahit hindi tayo magsalita, alam nila na dahil sa pananampalataya mo, nakikita yung mga karumihan nila, yung mga kasalanan na nagagawa nila. No, ngayon mga kapatid, if we really live mga kapatid doon sa godly life na sinasabi ng Panginoon, no? Kung talagang namumuhay tayo sa salita ng Panginoon, ito yung good news. Ito yung good news sa inyo mga kapatid. Sabi ng Panginoon sa 2 Timothy chapter 3 verse 12. No, sabi dito, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus, sabi niya dito, ito yung good news mga kapatid, you will be persecuted. No? Because you want to live, mga kapatid, a godly life in Christ, you will be persecuted. Meron pa ba tayong ibang inaasahan na mararanasan natin kapag once na namuhay tayo ng naayon sa salita ng Panginoon? Dapat hindi na natin yan ikinagugulat at dapat hindi natin yan iniiwasan. Ano mga kapatid? Dapat ipakita natin sa mga tao sa paligid natin kung sino yung Jesus na nasa atin. No, kasi kung hindi natin ipapakita yung salita ng Panginoon sa buhay natin, sino na lang yung magre-represent kay Jesus sa mundong to? Diba? So mga kapatid, ipakita natin kung ano yung gusto ng Panginoon na ipakita natin sa mundo. No, praise God mga kapatid. So sabi ng James chapter 1 verse 2 to 3, ito po yung sabi, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Consider it pure joy, sabi ng Panginoon. Sabi niya, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Nagkakaroon tayo nung matinding perseverance, mga kapatid, mga kapatid na parang
nagiging mas matibay tayo, the more na pinipersecute tayo. No? Level by level lang yan, mga kapatid. No? Yun yung mararanasan mo dapat. Ngayon, kung hindi mo na nararanasan yan, hallelujah. Wag naman, mga kapatid, na baka nga kakampi na tayo ng mga tao sa sanlibutan ito. No? So, pero mga kapatid, no, kung babasahin pa natin yung sa verse 12 niyan, sabi niya, kapag once na nag-endure tayo ng temptations, no, yung persecution is a temptations of Satan, mga kapatid, for you to give up. No, pero kapag once na you continue your faith, mga kapatid, na nag-stand ka sa faith mo, sabi ng Bible, you will receive the crown of life. Diba? Hindi ka naman hahayaan ng Panginoon na makaranas ng mga ganung bagay. No, nang hindi ka niya bibigyan ng reward. And that because, mga kapatid, dun sa lordship ng Panginoon, hindi natin yan maiiwasan. No? Hindi natin pwedeng, wag to. Wag to, Brad. Hindi na to gaanong magandang gawin kasi medyo parang ilag dapat. So dapat pag Christian faith, ganito dapat relax. Ganun kasi yung akala natin sa pananampalataya, na kapag once na naniwala tayo sa Panginoon, madali na lang yung buhay. Pero hindi natin alam, sa ating pananampalataya, makakaranas tayo ng napakaraming trials. No? So, ang magtiis, mga kapatid, hanggang wakas, siya yung maliligtas. No? Huwag nating isipin yung status natin. Huwag nating isipin yung sasabihin ng ibang tao. Ang isipin natin yung sasabihin ni Jesus. Pagharap natin sa Kanya. Nagawa ba natin yung gusto ng Panginoon sa buhay natin? Naipakita ba natin yung liwanag sa mundo? O katulad ng mundo, nagdidim tayo, no? Kumaga nag-a-adjust yung ilaw natin, depende sa lugar natin. Huwag ganon, mga kapatid. Bawal yon, mga kapatid. Praise God. So, yun yung gusto ng Panginoon, gawin natin yung kalooban niya. So, pangalawa, mga kapatid, na minsan hinihiling natin, ito yung pinakamatindi. No, na minsan kahit ako, talagang ilag na ilag ako dito sa salita ng Panginoon na to. No, lalo na kapag nandudoon na ako sa sitwasyon na talagang tinamaan ako ng matinding pagkabugbog pagdating sa bagay na to, mga kapatid. So sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 5 verse 43 to 44. Very common to sa ating mga Christians, mga kapatid, pero napakaraming bumabagsak dito. So sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 5 verse 43 to 44, you have heard that it was said, sabi niya, you shall love your neighbor and hate your enemy. So sabi ng mga Pharisees no, naririnig nila, sabi nila, nangangaral yung mga Pharisees noon, sabi, you shall love your neighbor and hate your enemy. Pero sabi ng Panginoon, kinukot niya yung nasa book of Leviticus, sabi niya, but I say unto you, sabi ng Panginoon, love your enemy, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you, and persecute you. Grabe to, mga kapatid. Isa to sa mga pinakamaanghang na salita ng Panginoon kapag inaaway ka na. Kapag hinaharas ka na, love your enemy. Diba? Sobrang hirap nito. No? Sobrang spicy. No? Sasabihin mo talaga sa akin to na, teka lang Brad, ako na nga yung hinaras Ako na nga yung inabuso. Ako na nga yung ginawan ng masama Ako na nga yung ginawan ng katatawanan sa Facebook Ako na nga yung ginawan ng kwento Ako na nga yung pinersecute, tas sasabihin mo sa akin, love your enemy. Grabe no? Pero mga kapatid, reminder, Lordship, anuman ang sinabi ng Panginoon, kailangan mangyari. Kailangan mong sundin. Wala nang bawian niyang sinabi ng Panginoon that love your enemy. Love your neighbor as yourself. Mga kapatid, isa sa mga pinakamahirap na salita ng Panginoon na minsan hinihiling-hiling natin na Lord, sana hindi mo na lang sinabi to. Kaya sana Lord, hindi na lang tinuro ni brother to. Na sana hindi ko na lang nabasa to. Pero dahil sinabi ng Panginoon, gusto ng Panginoon, gawin mo. So, bakit ba ayaw natin na i-love yung enemy natin? Kasi ito yung madalas na ginagawa natin kapag once na na-offend tayo. Babawi ako. Diba? Nasa akin yung huling halakhak. Diba? So,
Kadalasang ginagawa natin, yung hindi halata, no, nagpaparinig tayo sa Facebook. Di ba? Love your enemy. Madalas mga kapatid, no, na talagang Christians pa, ano na lang yung sasabihin ng mga tao sa atin that we cannot make peace sa ibang tao. No, so, ganito kasi yung punchline natin eh. May punchline kasi ako naririnig na ganito eh. Pag puno na ang salop, ano yung dapat na ginagawa? Dapat nang kalusin. Yan yung gusto natin. Kapag sumusobra na, dapat patas. Walang kulang, walang sobra. No, kasi natatamaan, no, mga kapatid, yung ating inner self-justice. Ayan. Sapul mga kapatid, yung kagustuhan natin, na ayaw natin na nalalamangan tayo or naaagrabyado tayo. Kaya gusto natin, kapag once na may nakita tayong parinig sa atin, gusto natin magparinig din tayo. Diba? Na kapag once na may nanuntok sa'yo, gusto mo, manuntok ka din. Ganyan tayo, mga kapatid. Ayaw natin yung naaagrabyado. Kahit naman ako, mga kapatid, meron nga akong naranasan, mga kapatid, na sa site, no? Yung isang employee doon, so mataas din yung position niya. No, nagkamali yung guard. No, na imbis na ang mas matutok sa mukha niya is yung temperature na pinagtetest ng temperature. Ang nailagay sa mukha niya yung spray ng alcohol, no? And because of doon sa status niya, no, na ayaw niyang mapahiya anong ginawa niya doon sa guard, pinatanggal niya. Ganon tayo eh. Ayaw natin yung napapahiya tayo. Gusto natin talagang ganti-ganti, even tayo. Walang nakakalamang. No, pero ang sabi ng Panginoon, ano yung sinasabi ng Bible? Basahin ulit natin to. Sabi niya, love your enemies. I-love mo yung naninira sa'yo sa office mo. Di ba? I-love mo yung naninira sa'yo sa crush mo. Di ba? I-love mo yung ginagawan ka ng katatawanan. No, na yung nakagawa ka ng konting pagkakamali, ginawan ka ng katatawanan. Sabi ng Panginoon, i-love mo yan. Sabi ng Panginoon, yung nang agrabyado sa'yo, yung nagtrato sa'yo ng hindi maganda, i-love mo yan. I-love mo yung pinagsabihan ka ng bagay na hindi mo naman talaga ginawa. No? So, di ba mga kapatid, napakahirap. Pero remember, sabi nga, Lordship. Magmula nung sinabi natin sa Panginoon na Lord, from this day, O God, Ikaw na yung Panginoon at Diyos ng buhay ko. Ibig sabihin, wala kang reservation. Wala kang pipiliin sa mga sinabi ng Panginoon. No matter what the hardship, mga kapatid. Kung kahit gaano man yung hirap niyan, kailangan mong gawin. Kasi, nowhere in the Bible na mababasa mo na inutos ni Jesus, mga kapatid, hate your neighbor. Wala kang makikitang ganyan. Wala kang makikita sa Bible na kapag may kaaway ka, sabi ng Panginoon, batuhin mo rin. No? Wala kang mababasa sa Bible na kapag once na inaway ka, dapat awayin mo rin. Walang inutos si Jesus na ganyan. Ano yung sinabi niya? If you really believe that Jesus is your Lord. Kapag naniniwala ka, mga kapatid, na si Jesus talaga yung Panginoon mo, then ito yung sinasabi ng Panginoon sa'yo. Sinasabi ng Panginoon sa'yo sa mga oras na ito, love your enemy. Bless them that curse you, sabi ng Panginoon. Do good to them that hate you. Ikaw na nga yung ginawan ng masama, sabi ng Panginoon, gumawa ka pa rin ng mabuti sa Kanya. And pray for them which despitefully use you and persecute you. Hindi tayo pwede, mga kapatid, mamili sa sasabihin ng ating Panginoon. Yan yung ibig sabihin ng Lordship, kung talagang naiintindihan natin yung Lordship ng Panginoon sa buhay natin. No, walang teka Lord, walang bukas na Lord, walang mamaya na Lord. No, yun yung sabi ng Panginoon. Nabasa mo ba? Na kapag once na dito sa Bible verse, mayroon ba tayong nabasa dyan na love your enemy tomorrow. Forgive your enemy, your offender tomorrow. Nabasa mo ba, mga kapatid? So kung wala ka namang nabasa, ang gusto ng Panginoon, do it immediately. Diba? Bakit, mga kapatid? Minahal din tayo ng sobra kahit hindi tayo kamahal-mahal. Actually, ang Panginoon, pinatawad ka na niya
No, kahit napakarami nating mga pagkakasala sa Panginoon. Sabi nga, it only took one sin, mga kapatid, isang kasalanan lang, may impyerno na tayo. No, pero because, no, doon sa pagmamahal ng Panginoon sa'yo, doon sa biyaya ng Panginoon, kaya ka nagkaroon ng pag-asa. Di ba? So, bakit ba gusto ng Panginoon na sumunod tayo sa Kanya? Bakit ba gusto ng Panginoon na mahalin natin yung mga kaaway natin? So sabi ng Panginoon sa verse 45 ng Matthew chapter 5, sabi niya dito, no? That ye may be the children of your Father. Teka muna, Brother Gerald, akala ko ba nung nabaptize ako, children na ako ni Jesus? Akala ko ba children na ako ni God nung tinanggap ko ang Panginoon at tagapagligtas? Children na ako ni God. Pero bakit? Sabi niya dito, magiging children ka lang ni God kapag ginawa mo yung nandoon sa naunang verse. Sabi niya, that ye may be children of your Father, which is in heaven. Sabi niya, bakit? For He maketh the sun to rise on the evil and the good, and on the good. No, ang Panginoon, mga kapatid, mapagmahal sa kahit na kanino. And sendeth rain on the just and on the unjust, mga kapatid. So, kung ano yung nature ng Panginoon, gusto ng Panginoon mag-reflect sa'yo. Now, for us to be able, mga kapatid, to become part of God's family, more and more part of God's family, mga kapatid, we have to obey God. No, constantly, mga kapatid, yung lahat ng mga sinabi ng Panginoon, kailangan nating sundin yan. Yan yung ibig sabihin pag sinabi mong Lordship. For you to become, mga kapatid, part ng pamilya ng Panginoon, more and more part ng pamilya ng Panginoon, dapat anuman yung sinasabi ng Panginoon sa'yo, ginagawa mo yan. Hindi tayo namimili. No, though mga kapatid, nanduroon yung mga pagkakataon na talagang hirap tayo. No, pero ang Panginoon, hindi ka naman niya uutusan kung hindi ka niya bibigyan ng kakayanan. Di ba? Hindi naman sasabihin ng Panginoon yung utos na yan kung hindi mo kaya. Actually, hindi sasabihin ng Panginoon yan kung hindi mo kaya. Tayo lang yung nagsasabi. Bakit? Yung pride kasi natin. Yung status kasi natin, ayaw natin na, dapat siya yung mag-sorry sa akin. Siya yung gumawa ng masama sa akin eh. Diba? So, yun yung gusto natin. No? So, ang sabi ng Panginoon, we have to obey Him, mga kapatid. Dapat gagawin natin kung ano yung sinabi ng Panginoon. No? At ang sabi pa ng Panginoon sa verse 46, sabi niya, to 47, if you love only the people who love you. Yan. Kung mahal lang ninyo yung mga taong nagmamahal sa inyo, ano yung reward na matatanggap ninyo? Sabi ng Panginoon, if the tax collectors do that, no, even yung mga tax collectors ginagawa yan, mahal din nila yung mga taong nagmamahal lang sa kanila. And if you are nice only to your friend, o kung nice ka lang dun sa mga taong kaibigan mo, you are no better than the other people. Wala tayong pinagkaiba, sabi ng Panginoon, sa mga taong nakakasalamuhan natin sa labas. Kung mamahalin lang natin yung mga taong kamahal-mahal, yung mga gusto lang nating ibigin, yung mga pinipili lang natin, sabi ng Panginoon, wala kayong pinagkaiba, hindi kayo nagkinagkaiba sa kanila. No, even those who don't know God, sabi niya, are nice to their friends. Diba? So anong sinasabi ng Panginoon? Bring up the standard. Itaas mo yung standard ng Panginoon. Bakit? Hindi tayo belong sa world eh. No? Tayo ay belong na sa family ni God. At ang ginagawa ng family ni God, minamahal niya yung kumbaga mga kapatid, nilalabas natin yung sarili natin doon sa comfort zone natin. Nilalabas natin yung sarili natin sa standard ng mundo at ginagawa natin yung kalooban ng Diyos, yung nature ng Panginoon, which is yung pagiging mahabagin at mapagmahal niya sa lahat ng mga tao. 'Di ba? Alam niyo ba mga kapatid kung bakit umabot sa atin ang Christianity sa panahon natin ngayon? Dahil yon doon sa pag-love ng mga naunang Kristiyano sa atin, doon sa mga pumu-persecute sa kanila. 'Di ba? Yung imbis na gumanti sila, anong ginagawa nila? Tinutulungan pa nila yung mga taong yon na nang dahil sa kanilang pananampalataya, na nang dahil doon sa mga mabubuting gawa na kanilang ginagawa, no? Naakay nila yung mga taong dating naninira sa kanila. 'Di ba? Galit sila sa iyo ngayon, pero kapag once na na-realize nila yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo, imposible na hindi nila tanggapin yung pananampalataya mo. 'Di ba? So nasa sa atin lang 'yan, mga kapatid. Kung tayo nanduroon na ganti-gantihan, no, pantay-pantayan, gano'n na mga kapatid, bawal maagrabyado,
baka konti na lang talaga yung maging mga totoong Kristiyano sa panahon natin ngayon. No? Baka hindi na nila makita yung kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. No, kasi kung ano yung ginagawa natin, kamukha lang din ng ginagawa ng mga tao sa mundo. Naalala ko tuloy yung sinabi ng isang youth sa amin sa Sambales. Sabi niya, no, tinatanong siya bakit iba yung kilos niya, bakit ganun yung gawa niya, bakit ganyan yung pananamit niya. Sabi niya, kasi magkakamukha na kayo eh. No, so dapat ako naiiba. Ganun yung sinasabi ng Panginoon, dapat maging kakaiba tayo. No? Para maidala natin sa kanila yung salita ng Panginoon. No, kung tayo minahal ng Panginoon ng sobra, bakit hindi rin natin may offer yung ganun? 'Di ba? Kahit sa unlovable. No, kung tayo pinatawad ng Panginoon ng sobra, bakit hindi tayo magpatawad din ng sobra? No? Lagi nating sinasabi yung pride natin, mga kapatid. Lagi nating yun kasi yung talagang ayaw nating bitawan, no? At sabi ko nga, mga kapatid, hindi ka uutusan ng Panginoon or hindi niya sasabihin sa'yo kung hindi ka niya bibigyan ng ability. Ang kinakailangan lang ng Panginoon na makita sa atin yung willingness natin. No? Na makita natin yung sarili natin sa kalagayan nila. Diba? Kapag once na nakita mo yung kalagayan ng isang tao sa yung kalagayan niya na papunta na siya sa impyerno, imposibleng hindi mo magawang ibigin yung taong yan. So, we have to pray for them, mga kapatid. No, sabi ng Luke 6:35, ito natuwa pa ako dito, mga kapatid eh. Sabi niya, diba, love your enemies, do good to them, sabi niya, and lend to them expecting to get anything back. Grabe ito, mga kapatid, no? Magpautang ka sa kanila, sabi ng Panginoon, galit na, diba? Sabi niya, at huwag kang mag-expect na may babalik pa. Aba, parang foul na yun ah. Parang hindi na maganda yun, Brother Gerald ah. No, ilalove ko na nga sila, yung enemy ko. Gagawa na nga ako ng maganda sa kanila. Ngayon, pag nagpautang pa ako, hindi pa ako mag-i-expect ng babalik sa akin. Sabi ng Panginoon, bakit mo gagawin yan? No, para maging anak ka nung Most High, nung nasa kataas-taasan, mga kapatid. So, gusto ba nating talaga na mapunta, mga kapatid, sa kalooban ng Panginoon? Then we have to follow God no matter what the cost. Ang sabi ng Romans 5:8, mga kapatid, no? But God commended His love toward us. No, ipinakita ng Panginoon, inialay ng Panginoon yung kanyang pagmamahal sa atin, no? Nung tayo, mga kapatid, mga makasalanan pa, nung tayo kaparehas pa nila, nung tayo, mga kapatid, hindi pa kinukuha ng Panginoon doon sa kadiliman. No, wag na tayong magbangka sa dalawang ilog, mga kapatid. Manindigan tayo sa salita ng ating Panginoon. Ngayon, no, wag na nating i-reserve yung sarili natin sa mga salita ng Panginoon. Gawin natin kung ano yung kalooban ng Panginoon. Kung minahal ka ng Panginoon ng sobra, magmahal ka rin ng sobra. No, kung pinatawad ka ng Panginoon ng sobra, magpatawad ka rin ng sobra. Yan yung kalooban ng Panginoon. No, wag na nating i-reserve yung ego natin. Wag na nating i-reserve yung pride natin. No, nakita ba natin, mga kapatid, no, kung titignan natin, napakarami pa yung mga salita ng Panginoon na pilit nating iniilagan. Hindi ko na lang babanggitin, baka mabugbog na tayo, mga kapatid, no? Pero napakarami nung mga salita ng Panginoon na pilit nating iniilagan, pero kailangan nating gawin dahil yan ang lordship ng Panginoon sa buhay natin, no? Na minsan talaga mapapasabi ka na lang, Lord, sana hindi mo na lang sinabi. Pero dahil sinabi mo, dapat gawin natin. No, ang tanong, mga kapatid, tatagal ka ba o bibigay ka? Sumunod ka sa kalooban ng Panginoon? Meron bang naging kulang sa'yo nung time na pinanindigan mo yung salita ng Panginoon? Hindi naman, mga kapatid. Hindi ka naging lugi. No, ang Panginoon, sabi nga niya, mga kapatid, sabi ni Paul, no, sa Philippians chapter 2 verse 16. No, patapos na tayo, mga kapatid. No, sabi niya sa Philippians 2 verse 16. Sabi niya, holding fast to the word of life, so that in the day of Christ, sabi niya, I may be proud that I did not run in vain or labor in vain. Sabi ng Panginoon, sabi ni Pablo, mga kapatid, lugi ba tayo? Lugi ba tayo na namuhay tayo ng ayon sa salita ng Panginoon? Lugi ba tayo na hindi natin ni-reserve yung sarili natin? No, sabi niya, mga kapatid, yun yung lordship eh, no? Na kailangan nating i-follow si Jesus. Yan yung lordship ng Panginoon. At hindi ka naging lugi. Sabi niya that
Sa araw ng Panginoon, magiging proud ka dahil yung pagtakbo mo, hindi naman nauwi sa wala. Yung labor mo, mga kapatid, hindi naman nauwi sa walang kwenta lang, hindi ka tumakbo ng wala lang. No, at sabi niya mga kapatid sa 1 Corinthians chapter 15 verse 8, last verse natin, "Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you," sabi ni Apostol Pablo. Sabi niya, "Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain." Pinilit mong gawin yung salita ng Panginoon na kahit na ikaw yung naagrabyado,